Sabi ko, Lord, gusto lang naman namin mabuhay, di ba? Gusto ko lang patunayan sa tatay ng anak ko na kahit iwanan niya kami, hindi kami iwanan ng Diyos. Naging solo parent ako dahil nga nag-abroad yung tatay ng anak ko. Iniwan niya ako sa nanay niya sa Bicol. Doon kami nagkaroon ng sigalot. Lumayas ako doon sa bahay ng biyenang ko. Lumipat po kami sa bahay ng babo. Kailangan talaga natin i-exercise ko yung karapatan ko bilang nanay at kailangan talaga niyang humiyan ng sustento kaso ayaw eh. Nagkaso kami sir sa UWA, sa PUEA, meron din siya doong warrant. Single pala siya, nilagay niya sa PUEA. Kasal naman ako. Tapos dito sa City Hall, meron kaming kaso. Bawsi yun. Nag-abroad lang siya nang wala akong habol. Ang documents ko kasi, nung may applyan dito ng solo parent, naging 2012 siya. Nirekomenda ako kay CAP para maging focal person. Nagkaroon ng bagong batas, expanded na ngayon ng solo parent. Nagpunta agad ako sa DO. Yun na lahat, pinaghahanap na namin kasi may monthly subsidy. Sayang naman kung hindi ma-avail. Tapos, sa interview, bibigyan kanya ng requirements. Dati, yung tindahan ni Ate Joy, nag-apply ako. Nakakuha ako ng 2020, November. Tapos, December 2020, na-admit yung anak ko. Tapos, kinukumusta na ako ng coordinator. Kaso ang problema, sabi ko, ma'am, ka-opera lang yung anak ko. Hindi ko siya matutukan kasi importante yung anak ko eh. So, nung kumuha kami ng pangkabuhayan ni Mayor, nag-apply kami online. Ang requirement lang talaga, solo parent, ID. Kinagamit namin sa negosyo. Sabi nga sa seminar, kung gusto mong pagkatiwalaan ng malaki, magsimula ka sa maliit. So, yun lang yung prinsipyo ko. Basta tulong, masipag tayo dyan. Yung anak kong bunso, ang sakit niya, tetralogy of Fallot. Sabi ng doktor, 4 daw pa yung sakit niya. Nung inoperahan siya ng 2020. Kaya sabi ko, nung paglabas ko sa heart center, nag-commit ako. Sabi ko, Lord, pagdadasal ko ang mga ospital na to, pati pasyente. Isang di pa lang, mabagsak na yung anak ko eh. Nung naoperahan, okay naman na. Sabi ko, nak, forever ba tayo sa heart center? Nag-leak daw yung niya. To the echo, may leak daw yung operasyon niya. Sabi ng doktor, taka lang sa emergency. Pero okay naman daw itong last to the echo niya. Na yung February ginanap. 2 years after na daw yung check-up niya. Sa ngayon, na siya, 22. Di pa siya graduate. Scholar nga siya ng QCYDO. Tapos graduate na yung isa kong anak na lalaki. Gusto nga ipakita sa mga na wala daw pag-asa. Yung pag-asa. Siya, kagaya kong may anak na operada. Mahirap, kaya lalo na pag nagkasakit siya. May pera ka na nga, iniisip mo, wala po yun. Pero walang problema, yung pera naman bumabalik. So, kung ano yung importante, basta buhay, importante, iyon unahin. Kasi pera, babalik lang din niya. Sa Quezon City, napasalamat kami kay Mayor kasi hindi niya tinagalan yung expanded ang solo parent sa plana sa subsidy. Lagi namin sinasabi, may budget ang City Hall, ang Quezon City para sa solo. Kaya na lang ang kulang. Nagre-representante ako ng Barangay Botofan, kaya kailangan, dalingan po,